Maligayang pagdating at salamat na binili mo itong Purifier Advanced course. Dito sa Adventure Story Channel, ibabahagi ko sa inyo ang maraming makahalagang bagay na aking natamo mula sa karanasan, mga bagay na nakita ko mula sa ating mga kasamahan sa mga barko. At pagkatapos ng talakayan, pagkatapos ng ilang pakikipag-ugnayan sa, totoong mga kaso, ginawa ko ang kursong ito na sumasaklaw sa malawak na larangan ng, mga separator at oily water separator. Ang kursong ito ay magiging 5 araw para sa advanced na paglilinis at 2 karagdagang araw para sa oily water separator. Isasama namin ang mga entry na ginawa namin sa oil record book. Gayun din, magbibigay kami ng mahalagang impormasyon tungkol sa maraming aspeto na malapit na konektado sa makinarya at ikadamitang ito. Makikita natin ang panloob na bahagi ng separator. Makikita natin ang tamang pagsasaayos. Makikita natin kung paano matukoy ang mga problema, kung paano maayos na suriin ang kagamitan, kung paano maayos na piliin, ang gravity DC, ang pagkakaiba ng operasyon ng clarifier at purifier, ang mga water detection system, ang kalidad at ang gasolina mismo. Titingnan natin kung ano ang nagiging sanhi ng pinsala sa ating makina. At ito ay, sa ilang mga punto, isang napakagandang simula para sa lahat ng mga ranggo na hindi kailanman nakikipag-ugnayan ng labis sa tagapaglinis. Kaya magpakilala tayo. Ako ang magiging guro mo. Ang pangalan ko ay Mikhail Kvasnikov. Kaya mayroon akong kabuang 8 taong serbisyo sa dagat sa iba't ibang uri ng mga sasakyang dagat tulad ng mga tanker, vessel, pasahero at mga lalagyan. At ako ang may-ari ng channel sa YouTube, Adventure Story, tulad ng alam mo. Dito mo makikita kung paano tatagal ang ating programa. Dito makikita mo ang ilang pangkalahatang impormasyon at ang mga talata ng bawat bahagi. Kasama rin sa bawat talata ang isang detalyadong impormasyon tungkol sa lahat ng bagay at lahat ng mga yugto na kailangang malaman kapag inaayos mo ang isang purifier, kung ano ang susuriin, kung ano ang makikita, at kung saan ibibigay ang iyong pansin. Una sa lahat, magsisimula ang ating unang araw sa isang pagpapakilala, ang tagapaglinis mismo sa pangkalahatan, at isang kaligtasan, sa pangkalahatan, hinihingi para sa trabahong ito. Kaya simulan na natin ang ating unang araw. Dito makikita natin ang isang kawili-wiling animation. Mula sa gitna mayroon kaming pasukan ng hindi hiwalay na likido at pagkatapos ay dahan-dahang mapupuno ang lahat ng lugar na iyon. Kaya tulad ng nakikita mo, ang aming liquid ay nahiwalay sa light liquid na siyang dilaw at ang likidong ito ay iguguhit ng light liquid pump. Kaya sa gitna dito, mayroon kami, ang interface gaya ng tawag dito. Ito ay isang maliit na linya ng tubig sa pagitan ng magaan na likido at ng mabigat na likido. Sa lugar na ito, magkakaroon tayo ng mabigat na likido na iginuhit ng mabigat na likidong bomba at ang espasyong ito dito ay mananatili para sa mga solido. Kaya, ang lahat ng mga solido mula sa lugar na iyon ay ipapalabas sa kaganapan ng paglabas pagkatapos ng ilang partikular na oras. And now sa loob na yon, ipapakita ko sa iyo ang isang libro at isa ring online na kurso na naugnay sa paghuhugas ng krudo at langis na krudo. Ito ay isang aklat na naglilipat ng kaalaman na aking naipon, ang kadalubhasaan, at lahat ng tagumpay na kinakailangan upang magkaroon ng pinakamahusay na posibleng mga operasyon sa pagdiskarga ng hindi nagpapatuloy sa mga hindi kasiyasyang sitwasyon, mga karagdagang paghahabol.
Ginagawa nitong mas madali ang iyong trabaho sa pagsakay sa barko. Talagang naniniwala ako sa materyal ng pagsasanay na aking nilikha dahil ang lahat ng iyon ay napatunayan at ang pamamaraan ay nasubo. At talagang nagdudulot ito ng halaga ng direkta mula sa unang pahina na sinimulan mong basahin ang aklat na ito. Isa pang bagay din, para magkaroon ng mas mahusay na pangunawa at magkaroon ng malalim na kaalaman ay sumali sa online na kurso na partikular kong ginawa para sa paksang ito, na available na sa YouTube channel. Ang libro, madaling bilhin mula sa Amazon at maaari kang direktang magkaroon ng access doon sa pamamagitan ng mga link na iiwan ko sa ibaba sa video na ito. Kaya sumali ngayon at buksan ang mga bintana at pagkakataon sa harap mo ng mas madali at mas madaling ma-access. Ang gabay sa paghuhugas ng krudo na may kombinasyon sa masterclass sa paghuhugas ng langis na krudo sa linyang kurso ay magbibigay sa iyo ng praktikal na patnubay sa lahat ng mga yugto mula sa simula sa pamamagitan ng pag-unawa sa pag-ugali ng mga molekula ng bawat isa at individual na grado, bawat katangian. Paano haharapin ang mga ito, kung ano ang dapat maging maingat, kung paano mag-troubleshoot kung sakaling may mangyari, kung paano piliin ang pinakamahusay na mga programa. Kaya lahat ng iyon, ito ay talagang kamangha-manghang paglalakbay sa pamamagitan ng paghuhugas ng krudo. Magbabago ito kung paano mo tinitingnan ang krudo at ang mismong discharge. Bibigyan ka nito ng mapagkumpetensyang kalamangan upang manatiling nangunguna sa makabagong kaalaman. Pagkatapos, nakumpleto na ang mga timer, magkakaroon tayo ng initiation ng kabuang discharge ng bowl. Susunod, meron din tayo ang naghihiwalay na sistema ng U-alpha level. Ang pinakabagong system na ipinakilala sa industriya ng dagat na at flex separation system at tingnan natin ang mga ito ng detalyado. Talagang maganda mga separator upang gumana, napakadali. Makikita natin na mayroong mismong purifier, ang module, ang operating panel, ang heater, ang water valves, ang water detecting equipment, ang feed pump, at ang three-way UC valve. Kaya ang aming hindi hiwalay na likido na dumadaan mula sa pampainit, nakakakuha ito ng temperatura at sa pamamagitan ng three-way valve, ito ay ipapasok sa gitna ng purifier. Una sa lahat, sigurado magkakaroon tayo ng ang panloob na pagpuno ng tubig sa pagpapatakbo. Susunod, mayroon kaming hindi malinis na likido, hindi pinaghihiwalay at dahan-dahan ang proseso ay sisimulan. Mayroon kaming pinakamataas na DC na gaya ng nabasa ko sa manual, sasaklawin nito ang mga uri ng tiyak na gravity ng gasolina. At tulad ng makikita mo, dito rin mayroon kaming koleksyon ng mga impurities. At ito ang lahat ng mabibigat na materyales, lahat ng metal na materyales, na kokolektahin sa pamamagitan ng paghihiwalay. Nakikita rin natin ang mga plato dito. Ang mga plate ay nakakatulong upang madagdagan ang libreng espasyo sa loob ng purifier, kaya mas maraming particle ang makukuha mula sa langis at maiipon sa peripheral center ng boiler. Ang malinis at purong langis ay mananatili sa loob na bahagi at ihahatid sa iyong tangke o anuman ang iyong kasalukuyang milalayad o sa iyong makina pabalik muli na nagbibigay ng patuloy na operasyon at pagganap. Ito ay mahalaga para sa mahabang buhay ng iyong kadamitan. Kaya dito, mayroon kaming pagsisimula ng isang pamamaraan ng paglilinis. Nakikita namin na ang aming three-way valve ay sarado.
at mayroon kaming filling para sa bowl na may operating water. At mamaya. Kaya hindi tayo mawawala, malaking halaga, ang mantika. Hindi ito maghahalo, so meron tayong discharge procedure. Later on, makikita mo rin dito kung paano, lumalabas ang feed ng mantika, ang malinis na mantika. At din, mayroon kaming kagamitang ito na nagbibigay ng maximum na proteksyon sa mga makina na tutukuyin ang nilalaman ng tubig at makagambala sa pagpapatakbo ng separator kung sakaling mayroon. Ang isa pang bagay na kailangang malaman ay ang tungkol sa lock ring. Ang lock ring nagsisecure at nakakandado ng bowl. At napakahalagang malaman na ito, ang lock ay dapat nasa mabuting kalagayan, hindi dapat pinindot, labis na pinindot. Kaya dapat fit din sa bowl saktong-sakto. Makikita natin kung paano gumagana ang bagong sistema ng bowl, pataas at pababa, para sa pagbubukas at pagsasara. At ito ay talagang nababaluktot at nagpapatakbo. At sa huli, mayroon tayong IC60 na madaling gamitin, control sa monitor. Kaya, purifier, isa ito sa pinakamahalagang kagamitan sa barko dahil nagbibigay ito ng ibigay ang sisidlan para sa ligtas na paglalayag sa panahon ng masamang kondisyon ng panahon. And if we have a damaged purifier during that time, for sure, ang mga makina natin ay hihilahin pababa, sa performance din at hindi rin natin alam kung ano ang magiging kahihinatnan, kung ang makina natin ay totally mawawala o ma-shutdown. Kaya bakit napakahalaga ng mga tagapaglinis? Nagbibigay sila sa amin ng kalidad at dami na bawat isa sa kanila ay may partikular na tungkuling ibibigay. Ang kalidad ay subukang bawasan hangga't maaari ang mga particle at ang solidong basura na naglalaman sa loob ng gasolina. Makakatulong ito upang maiwasan ang anumang pinsala sa makina, sa mga bahagi, at mula sa kabilang banda ay nagbibigay ito ng dami. Kaya ito ay isang uri ng bomba na naglilipat kasama ang gasolina mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ito rin isa ito sa mga function ng purifier dahil nasa loob nito ang centrifugal pumps. Ang mga pump na ito ay maglilipat din ng eksaktong kapasidad na kailangan natin na dapat malampasan ng kaunti ang kapasidad ng makina at maiiwasan natin ang proseso ng blackout. Kaya, tulad ng sinabi ko noon, ang kalidad ng gasolina ay magiging mas mahirap at mas mahina habang tayo ay pupunta sa pagtatapos ng panahon ng gasolina at ang panahon ng fossil oil at mas madalas nating makikita ang mga ganitong uri ng mga imahe na ang oras sa pagitan ng pagpapanatili ay lubhang mababawasan dahil sa dami. At subukan mong iwasan, mga mahal kong kaibigan, ang paghahalo din ng mga gatong, hanggat maaari. Maaari ka lamang maghalo sa kaganapang pang-emergency kapag wala kang anumang uri ng ganoong uri ng mga solusyon. Ngunit sabihin natin dito kung paano natin mapapatakbo ang ating purifier sa pinakamataas na kahusayan at nang walang anumang karagdagang problema. Kaya, ang purifier ay halos ginawa mula sa hindi kinakalawang na asero. Ang hindi kinakalawang na asero ay lubhang nakakabawas sa pagguho sa mga bahagi. Kaya ito ang dahilan kung bakit napili ang hindi kinakalawang na asero. Kakayanin nito ang napakalaking load ng centrifugal power at ang corrosion material na ito ay naglalaman na may mataas na temperatura, mataas na corrosive material at media tulad ng isang gasolina.
Para sa akin, ang alpha level purifier ang pinakamahal, ang pinakamahusay na purifier na ginawa ko. At ito ay talagang sophisticado. It made with a lot of details kung paano, to overhaul, how to perform the overhauling. At sa pangkalahatan, sabihin nating ang bawat tagapaglinis ay may iba, mga espesyal na tool, iba't ibang uri ng pilosopiya. Ito ay hindi natin masasabi, ngunit sa pangkalahatan ang operasyon ng mga ito ay pareho, ilang problema, ilang pagkakaiba. Marahil sa alpha level kung gagawin mo ng maayos ang lahat, hindi ka magkakaroon ng problema. Sa iba pang mga purifier, tulad ng Westphalia at Mitsubishi, kakailanganin mong maging mas tiyak sa ilang mga puntong hahanapin. Ang mga langis ng gasolina na may iba't ibang temperatura ng paghihiwalay, mayroon kaming isang iyon. Nakita namin, mayroong ilang mga sisidlan na maaaring magkaroon, parehong panggatong na iba. At sa isa sa mga sisidlan ay mayroon akong 3 magkakaibang mga langis ng gasolina. Kaya mayroon silang 3 magkakaibang temperatura para, ang paghihiwalay. Para sa tungkol sa parehong bagay. Mas magandang malaman lahat ng separation temperature at storage temperature at transfer temperatures mula sa Fogos analysis na matatanggap mo after a week or some days, depende kung gaano kabilis ang analysis. Sa pagpapalit ng mga gasolina, gumawa ng maayos na mga pagbabago sa temperatura upang ayusin mo ang controller. Sabihin nating isang magandang kasanayan para sa pagpapalit ng temperatura mula 70 degrees hanggang 70 degrees. Ito ay tungkol, 5 degrees kada 2 oras. Ito ay sapat na hanggang sa ang gasolina ay mailipat mula sa pag-aayos hanggang sa serbisyo at simulan ang pagpuno ng bagong gasolina. Ito ay isang magandang kasanayan. Dito natin makikita ang mga panloob na bahagi, ang ating tagapaglinis. Makikita natin ang lahat ng mga sangkap. Ito ay talagang kung paano ito ay. Ang lahat ng mga bahagi ng purifier ay nangangailangan ng isang kinakailangang pansin o para sa pagsukat, para sa pagsuri, at ang ilan sa kanila ay may mga tiyak na problema, ay madaling kapitan ng sakit sa ilan, mga tiyak na problema na naugnay sa konstruksyon. Sabihin na natin sa Mitsubishi, purifier na halos problema natin sa mga pilot valve at sa mismong clutch. At sa alpha level mayroon kaming mga water solenoid valves karamihan sa nakita ko. Sa gear, karamihan sa mga problema na naugnay sa mga sinturon, at kung minsan ay mga maling alarma. At makikita mo ang ilan sa, ang mga puntong ito kapag nagtatrabaho ka sa kanila. Ano ang pinakakaraniwang alarma na lalabas? Maging sustainable sa lahat ng iyong operasyon, gumawa ng mas kaunting putik. At paano makamit iyon? Maglalabas ka ng mas kaunting putik sa pamamagitan ng mas mahusay na operasyon ng purifier, sa pamamagitan ng pagsuri sa mga sludge na iyong ginagawa, at sa operasyon na iyon, mas kaunti ang iyong gagawin, mga paglilipat. Ang mga paglilipat ay nangangahulugan ng mas kaunting paggamit ng kuryente sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga bomba, mas kaunting pagkonsumo mula sa iyo, at ang mas kaunting mga paglilipat ay nangangahulugan ng natipid na oras. Kaya sa araw, magkakaroon ka ng gumawa ng isang tiyak na paglipat lamang at hindi isang karagdagang paglipat. Kaya malalaman namin ng eksakto ang mga dami na tapos mo na. At mas konti ang oil record book entries at entries, sa lahat. Pag-usapan natin ang kaligtasan ng kadamitan. Palaging ipaalam sa lahat ng departamento ng makina para sa mga kasalukuyang trabaho.
So, any kind of jobs that are ongoing, everybody will be informed, mapapansin. Kaya hindi nila abalahin ang pamamaraang iyon na talagang mahalaga. Dapat suriin ang lahat at ang lahat ng taong sangkot ay hindi dapat nakikipag-ugnayan sa maraming lugar. Ito ay isa sa mga pangunahing punto. Dahil sa interruption, nawawalan na tayo ng oras. Gumagawa kami ng distraction sa mga tao, nakasali sila at malamang may makakalimutan sila, malilimutan ang ilang bagay o mali ang ilagay. Laging maglagay ng mga tala, sa mga lugar na pinagtatrabahuhan mo, sa mga panel, sa mismong purifier. Palaging i-lock ang kagamitan, ang power at ang mga panimulang buton. Kumpirmahin na ang kondisyon ng panahon ay angkop para sa mga ganitong uri ng trabaho. Kaya walang rolling at malaking pagkakaiba-iba sa kondisyon ng panahon. Ihanda ang iyong spare bago ang anumang overhauling upang malaman mo kung anong mga spares ang iyong gagamitin. Maghihiwalay na lahat para additional parts. Kaya eksaktong alam mo kung saan hahanapin at kung saan direktang pupunta para hindi ka mawalan ng karagdagang oras. Huwag gumamit ng spares kung wala ka ng stock. Kung wala ka ng stock, huwag gamitin ang iyong huling extra. Iwanan ito para sa emergency case. Dapat nasa maayos na kondisyon ang mga gagamitin, pati na rin ang mga hand tools at ang mga espesyal na kadamitan at malaki talaga ang papel nito sa kalidad ng maintenance na ginagawa mo. Mga problema na maaaring mangyari sa panahon ng proseso ng paglilinis o bago ang paghahanda ng proseso ng paglilinis. Paghahalo ng langis dahil sa maling setting ng balbula sa linya. Kaya, maaari itong mangyari kapag ini-set up mo ang iyong mga tangke, ang iyong mga balbula, at ang ibig kong sabihin sa pamamagitan ng paghahalo para maihalo mo ang langis mula sa generator hanggang sa pangunahing makina o baligtarin. Isa pang pwedeng mangyari, overflow ng sump oil and loose quantity, loss big quantity or small quantity, di bale. Maaari tayong mawalan ng langis palagi. At ito, ang punto kung bakit dapat na angkop ang antas ng tangke. Isa pang bagay na maaari natin mahawahan ang ating mantika ng tubig. Kung may nagkamali sa ating purifier sa loob o nagkaroon tayo ng hindi wastong operasyon ng purifier, maaari nating mahawahan ng tubig ang ating langis. Ito ay isang matinding kaso na hindi namin gustong mangyari at iyon ang dahilan kung bakit ang pagsubaybay na mayroon kami sa mga purifier, sa mga pagsusuri na ginagawa namin at gayon din sa pangunahing makina. Ang water detection system sa tubig ay mapipigilan na makagawa ng ilang pinsala. Ang pinsala sa kagamitan dahil sa maling operasyon ay maaaring mangyari kung hindi maayos ang mga set point at ang operasyon ay nananatiling tayo ay lumagpas sa limitasyon na dapat para sa pag-overhaul at patuloy tayong mag-opera. Magkakaroon ng pinsala dahil gagana ang purifier sa labas ng limitasyon at mga saklaw, mga hanay na idinisenyo nito at ang mga kondisyon din. Narito mayroon kaming ilang impormasyon kung paano gumagana ang purifier at ang clarifier, pareho sa mga kondisyong ito. Kaya itong ay ibibigay sa pagtatapos, ang kurso. Magkakaroon ka ng access doon. May mga pagkakaiba sa pamamaraan ng paglilinaw. Mayroong pagkakaiba sa mga setting. May difference din yung gravity disks na meron tayo, nakalagay sa taas. Sa clarifier, mayroong specific gravity disk dahil kaya nitong humawak ng gravity na higit sa 0.1 kilo per cubic meters at higit pa.
at ang purifier ay gagana ng mas mababa sa 0.1 sa 15 degrees Celsius. Kaya, paano makilala ang isang clarifier disk? Ito ay isang clarifier disk at tulad ng nakikita mo ito ay nagsusulat ng impedance. Ito ang butas, 3 mm na butas. Kaya, dapat mong maingat na makita kung paano gumagana ang iyong purifier sa clarifier o sa purifier mode. Paano pumili ng gravity disk? Ang pagpili ng gravity disk ay nangangailangan ng dalawang iba't ibang variable, ang tiyak na gravity at ang temperaturang naghihiwalay. Simula sa temperatura ng paghihiwalay, sabihin nating maghihiwalay tayo sa 70 degrees na siyang halimbawa bilang isa. Dumiretso kami at pinili namin ang specific gravity na 0.25 at pupunta kami dito. So, yield this curve here we meet in this point, so we make a projection, a straight projection. And then from this point, we are going to 3,000 lighters per hour, and we have the indication of our gravity disk, which is 70 millimeters. Kaya, pupunta ka sa iyong ekstrang silid at maghahanap ka ng 70 mm gravity disk kung gusto mong magtrabaho sa rate ng feed na yon. Kaya ayusin mo ang rate ng feed, ang temperatura ng paghihiwalay. Okay, ang specific gravity na hindi mo ma-adjust pero alam mo na mula sa iyong phobos analysis, chemical analysis. Ano ang seryosong operasyon at paano ito ginagawa sa normal na mga kondisyon? Kaya mayroon kaming isang purifier na nilagyan mula sa partikular na tangke, mula sa settling tank na may attached pump dito na pinapatakbo ng purifier. Sa karamihan ng mga kaso ito ay magiging panlabas na bomba, panlabas feed pump para sa purifier. Kaya't ang langis ng gasolina na dumadaan sa pampainit ng langis ng gasolina mula papunta sa pamamagitan ng three-way valve at papunta sa purifier at mula sa purifier ay papunta sa isa pang separator. Kaya sa serye ito ang pamamaraan kapag nagpapadala kami mula sa isang purifier patungo sa isa pang purifier. At tiyak na kailangan nating gumawa ng ilang pagsasaayos sa Mitsubishi Purifier. Kailangan nating gumawa ng ilang leak monitor, interlock. So, makakapagtrabaho ito ng wala, anumang problema. Ngunit para sigurado para sa pagsasaayos kakailanganin nito ng ilang oras, ilang pag-verify. Dito, ito ang lokasyon ng switch ng leak monitor alarm. Dahil sa pagkaputol ng purifier na ito, maaabala rin ang daloy dito sa langis kaya madadapa rin itong purifier. Maaari mo ring gawin ang isang purifier tulad ng bilang isang purifier at ang isa pa bilang clarifier. Ito rin posible pero gaya ng nakikita natin ang pinaka-epektibo at pinaka-ginagamit ang paraan ay nagpapatakbo ng dalawang purifier parallel. Kaya, ang bawat purifier ay tatakbo ng hiwalay sa linya sa various suction mula sa settling at ipapadala ito sa tangke ng serbisyo ng hiwalay. Tumatakbo na may mababang rate at mataas na temperatura hanggat maaari para sa partikular na gasolina. At ito ay makakatulong upang madagdagan ang epektibong paglilinis. Kaya, paano dagdagan ang epektibong paglilinis? Mataas na temperatura paghihiwalay, mababang daloy rate, paralel na operasyon ng dalawang purifier, isang maayos na draining ng serbisyo at settling tank at isang pinong pagsala at mga filter. Laging magkaroon ng kamalayan sa mga temperatura at pagsubaybay. Subaybayan ang mga tangke ng bunker na hindi bababa sa 40 degrees. Panatilihin tama at wasto ang temperatura ng pag-aayos at serbisyo
at maging handa na gamitin ang mga ito anumang oras. Panatilihing naka-standby ang anumang tangke na kakaunti ang langis mo. Suriin ang pagsubaybay kung gumagana. Huwag paghaluin ang mga panggatong. Ang pagsubaybay, isang napakahalagang bagay. Panatilihin ang lahat ng pagsubaybay sa kondisyon ng pagpapatakbo. Makakatulong ito upang mapanatiling ligtas at libre ang piping mula sa anumang uri ng pagbara. Tingnan natin ngayon ito, kawili-wili, diagram. Kaya, mayroon kaming pagtatanghal ng interface dito at ang interface ay dapat na nasa tuktok na DC. You cannot see that detail when the purifier it's working. It's not visible where is the interface going, but for sure if the interface will be broke, for sure malalaman mo yan and your purifier for sure will leak. Napakahalaga na laging may interface. Mga espesyal na tool.